magpasalamat sa Panginoon dahil all spiritual blessings ay natamasa natin, naranasan natin. Ay hindi man yan tingin natin ay pasok sa mga gusto natin o desire natin, pero yun po ang kalooban at plano ng Panginoon sa atin. Napakabuti niya kasi patuloy niyang pinapatunayan ng pagmamahal sa atin. So sa akin kasi ay kalawang day ko na yan ngayon na sick-leave. Nakasick-leave din kasi ako. So sabi sa akin ng doktor kahapon, dapat 4 to 6 weeks ka magpahinga. So sabi ko mukhang hindi ako sanay. Hindi ko kayang gano'n manatiling nagpapahinga. Kaya kahapon, nagbarena ako. Ang nangyari naman, nabarena ko yung tubo ng tubig. Lalo na dagdagan yung trabaho ko. So, praise God kasi yung mga ganun na realization ay andun ang Panginoon, kasama talaga tayo. So, pinapatatag lang talaga tayo sa mga nangyayari sa atin. So, purihin ng Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa spiritual blessings na ating nararanasan ngayon. Kasi kaugnay ito sa aking tatalakayin ngayon, ng Ephesians 1. So, purihin ng Panginoon. At tayo dumako po sa Ephesians 1. Ang Ephesians 1 daw po ay, ang Ephesians, buong aklat po ng Efeso ay, ito ay attributed po kay Paul. Sinulat niya po ito sa mga Kristiyano that time, doon sa Efeso. So ito rin po ay, ang Ephesians, ang lugar daw po ng Ephesians ay isa sa major city sa Asia Minor, o ngayon sa modern days po natin ngayon ay Turkey. So napaka-unlad po ng Turkey, diba? So ito, kita niyo naman yung spiritual blessings na pinagkaloob sa bansang Turkey. So ito rin po ay ang Ephesians, ang epistles ng Ephesians ay ito rin po ay prison epistles ni Paul. Ibig sabihin, nung sinusulat niya ito papunta sa Ephesians sa Turkey, ay nakakulong po siya sa Rome at that time noong 60 to 62 AD. So namatay ang aking tab. Ngayon, titignan natin yung konting background lang din ay, sabi ko nga kanina, ang Efeso noon ay isa sa Asia Minor. So, makikita ito po sa Roman Empire. So, kilala siya sa kalakalan at iba't ibang klaseng reliyon, iba't ibang klaseng kultura. So, may mga, kaya siya sumulat at naalarma din si Paul dito sa Turkey that time. Marami din pong iba't ibang paniniwala dito tungkol sa pagsamba ng Diyos, sa Diyos-Diyosan. At syempre, yung pinakamahalaga ay yung paglawak po ng Christian community that time. So, anong connection ni Paul dito? Konting background lang po. Ang connection po ni Paul dito, noong kanyang second missionary journey, makikita rin po ito sa Acts 18, 19 to 21. So, kung nyo pong babalikan, during Acts time, dumaan sila sa Efeso at pumasok si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo at nakipag-diskusyon sa kanila. Kinausap nila si Pablo na manatili muna roon sa kanila. Pero ayaw ni Pablo. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, kung lolobin ng Diyos, babalik ako rito. Iniwan ni Pablo ang mag-asawang Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahe papuntang Syria. Yan yung connection ni Pablo sa taga-Ephesians. So, bumalik siya noong third missionary journey na niya. Bumalik ulit siya sa Ephesians after 2 to 3 at nanatili siya doon ng 2 to 3 years. So nagtagal po si Paul sa Ephesians. Makikita rin po yan sa Acts 19 verse 1 to 41. So marami pong, so yung length po ng stay ni Paul dito ay marami siyang namiministeryuhan sa loob po ng 2 to 3 years sa Ephesians sa Turkey. So marami pong napangaralan si Paul at marami siyang ginawang pagpapagaling at siyempre nagtayo po siya ng iglesia. Now, ano po ang purpose ni Paul? Bakit siya sumulat? Ang purpose ni Paul dito ay siyempre
wala naman siyang sinulatan dito sa iba't ibang episode na kundi puro problema, di ba? So, specific problems. So, more on spiritual teachings itong Ephesians na to. Itong Ephesians na to ay more on spiritual teachings. Nakapokus po siya sa unity in Christ. Siyempre, yung pinapakita rin Paul dito sa buong Ephesians ang grasya ng Panginoon. At siyempre, yung identity natin as believers. So makikita po natin yan, yung iba't ibang yan sa Book of Ephesians. Sinulat niya ito habang nakakulong siya, sabi ko po kanina, upang palakasin ang pananampalataya ng mga taga-Efeso at ipaliwanag ang spiritual na pagpapala mula kay Kristo. So, sabi nga daw po ng iba't ibang scholar ng mga nag-aral dito sa Ephesians na ito, hindi lang daw po ito sinulat patungkol din sa Ephesians, kundi ito yung purpose niya rin upang, kasi siyempre marami na po siyang naministeryuhan, sa buong Asia Minor ito, naka-address din kung tutusin. So, ang Ephesians po ay nagpapakita po ng plano ng Panginoon sa buong sangkatauhan. Mula sa pagpili sa atin bago palikhay ng mundo hanggang sa ating pagkatubos kay Kristo at ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. So, makikita natin itong chapter 1, nahati po ito sa dalawang bahagi. Sabi ko po kanina ko pa paulit-ulit, unang-una ang spiritual blessings na natanggap natin kay Kristo. Makikita po yan sa verse 3 hanggang 14. So, isa-isahin po, hihimay natin mamaya yan. Tapos sa verse 15 to 23, andito naman po, makikita yung panalangin ni Paul sa mga taga-Ephesians. So, karaniwan, dapat tayo sa verse 1 and 2, karaniwan po, sa common na po sa lahat ng Ephesians ni Paul, sa letter po ni Paul, ay palagi niyang sinisimulan na siya ay nagsasabing, ako ay apostol, sabi niya, sinimulan ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Kung niyo po papansinin, lahat po ng opening letter ni Paul sa mga Ephesians ay ganyan. Lagi siyang nagpapakilala, nasasabi niya, ako ay apostol ni Kristo. So, ganun po lagi. Ang sulat niya ay para sa banal at tapat na mananampalataya sa Efeso at maging sa ibang simbahan. So, binabati lagi po ni Paul ang mga sinusulatan niya sa biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus. Ganito lagi ang tema ni Paul. Pinapakita din ni Paul ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos na dumadaloy sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Walang sino man ang makakatanggap ng mga pagpapalang ito maliban kung siya ay nasa relasyon kay Kristo. So, ngayon po, sa verse 3 to 14, ito na po yun. Ano-ano ba yung mga spiritual blessings na tinukoy po ni Paul dito? Ano po yan? Simula po tayo sa verse 3. Ano sabi niya? Purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala niya tayo ng lahat ng spiritual na pagpapala sa kalangitan dahil kay Kristo. So ngayon po, sabi nga, bago palikhayin ng mundo, tayo na po ay pinili ng Panginoon. Amen po ba? Pinili na tayo ng Diyos upang maging banal at walang dungis sa Kanyang harapan. Hindi tayo pinili dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa Kanyang pag-ibig at ang Kanyang layunin. Laging ganon. So, ang ginawa rin po, adopted na rin daw po tayo bilang Kanyang mga anak. So, inari niya na tayo. Parang inampun niya na tayo. Ganun po, adopted. Sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus. Hindi lang tayo basta niligtas. Ginawa pa tayong bahagi ng pamilya ng Diyos. So, sarap po, no? Di ba? So, laging ganun ang ginawa parang ultimate na pinapakita lagi ni Christ sa atin. Lagi niya tayong inaari bilang kanyang mga anak. Bilang pamilya, iisang pamilya. As tayo po, brothers and sisters sa church, ganun po yun. Yun po yung tinuturo ni Paul dito. At lahat ng ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos upang siya ay purihin at sambahin. So makikita po natin paano tayo likhain. Pinili niya na tayo, inadopt niya tayo para sa kalwalhatian
ng Diyos. Ngayon, bago po tayo sa verse 7, mabilis lang po ito. Ano sabi sa verse 7? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tinubos at pinatawad mula sa ating mga kasalanan ayon sa kasagalangan ng kanyang biyaya. Ano sabi diyan? Pamamagitan ng dugo, ng kanyang dugo. So, ibig sabihin, niredeem tayo, tinubos tayo. Dati tayong mga alipin sa kasalanan, pero tinubos tayo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Tinubos tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, ano bang ginawa niya? Bukod sa tinubos tayo, pinatawad niya rin po tayo. Yung forgiveness ng Panginoon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kanyang biyaya, hindi sa ating mabubuting gawa. Kailanman wala tayong magawa. Dahil biyaya lang po ng Panginoon, kaya niya tayo pinatawad sa ating mga karumihan, kasalanan, ano bang mga desire natin yan, hidden desire. So, yung forgiveness ng Panginoon ay talagang grabe. Hindi natin yun laging sariwa. Napakabuti po po ng Diyos sa atin. Lagi niya tayong pinapatawad. Ano man, sabi nga diba sa kanta, diba? Di ka nagkulang, diba? Pero ako'y nagkulang. Ganun ang Diyos sa atin. So, bukod sa niredeem niya tayo, pinatawad tayo, ipinakita niya pa, nireveal niya pa yung mystery. Ano yung mystery na yon? Yung lihim na plano ng Diyos sa atin. Tayo lang po yon, yung bilang ng mga tumanggap sa Panginoong Jesus. Ayan. Hindi po malalaman po ito ng unbeliever sa totoo lang. Kasi nga, revealed mystery. Once na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, marireveal po yung kanyang plano ng Diyos. Isiniwalat ng Diyos na sa atin sa tutuusin. Siniwalat ng Diyos ang kanyang plano na pagsamasamahin ang lahat ng bagay sa ilalim ni Kristo. Kailangan nakapaloob pa rin kay Kristo para ma-reveal yung mystery. Ano ba yung mga mystery na? Iba't ibang blessings. Spiritual blessings. Doon lang po natin malalaman yan. Ngayon po, dako tayo sa verse 13. Mabilis po ito. Tinatakan tayo ng banal na espiritu. Naniniwala po kayo? Meron na ba tayong seal of the Holy Spirit? Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at sumampalataya, tinatakan kayo ng ipinangakong banal na espiritu. So, ang banal na espiritu ay ito po ang seal natin, yung tatak na nagpapatunay na tayo ay pag-aari ng Diyos. Sa verse 13 po yan makikita. So, ang Holy Spirit po ay, ito po yung garantiya. Once sa atin ang Holy Spirit, pumasok sa atin ang Holy Spirit, yung good spirit po talagang yung Holy Spirit, may garantiya po tayo na makakatanggap ng ating mana sa hinaharap. Gusto niyo po ba yun? Gusto po ba natin yun? May katiyakan po, guaranteed na pagpapala. Ang buhay, ano yung makukuha natin na yun? Mula sa garantiya ng Holy Spirit, yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So napakasarap po, di ba? Kumbaga, nireveal niya na yung kanyang mga plano sa atin. At ito pa, tinatakan tayo. Kasi diba, sabi nga ni Bishop last time, yung mga kalabaw, mga baka, diba? Kung inari ka ng iyo yung baka na yun, or kalabaw, tatatakan ka sa likod, diba? Ganon din po tayo sa Panginoon. Ganon din po tayo sa harapan ng Panginoon. Pagkakaroon po tayo ng selyo. Kumbaga, diba yung sa nagpapanotaryo tayo, yung parang ganon? No. Katunayan na anak ka na ng Diyos kapag may selyo ka talaga. So yun po. So, sa verse 15 naman, dako tayo sa verse 15. Ano yung mga panalangin ni Paul dito? Ang panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya. Makikita natin yan sa verse 15 to 23. Matapos ipaliwanag ang ating mga pagpapala kay Kristo, nanalangin naman tayo ni Pablo na mas lalo nating maunawaan at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Gusto niyo po yun, kapatid? Amen po, di ba? So ngayon, paano natin yun maunawaan, mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ganito si Paul sa atin, biruin nyo,
Sa pamagitan ng letter, may panalangin pa. Tayo nga, direct access na tayo sa Panginoon eh. Ano pa? Ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. So ngayon, sabi niya, sa verse 15, sabi niya, pasasalamat po ni Paul na narinig niya ang tungkol sa pananampalataya ng mga taga-Efeso at ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. So, nakita po ni Paul, may nagpaabot sa kanya ng mensahe na nakita niya yung pag-ibig, yung pagtutulungan. Ibig sabihin, ito na yung, di ba nagkaroon tayo ng spiritual blessings, nagkaroon po ng pagtutulungan dyan. So, yung kanilang pag-ibig sa isa't isa, ito, tuwang-tuwa po si Paul sa mga taga-Ephesians. So ngayon po, sa verse 17, sabi niya, panalangin naman ito para sa karunungan. Tignan niyo po yung verse 17. Ano sabi diyan? Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. So, hinihiling niya lagi na bigyan niya tayo ng spirit of wisdom. Paano i-reveal yung revelations upang lumalim yung ating pagkakilala. Ano sabi ito? Spirit of wisdom or the divine wisdom na mula sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo nananalangin, hindi tayo makakamit ng ganito eh. Spirit of wisdom, the divine wisdom, yung vertical wisdom vertical, diretso sa taas. So, ang purpose po ng Panginoon, makikita niyo yung plano niya talaga. So, verse 19 to 20, ano sabi niyan? Andiyan yung kanyang panalangin sa spiritual enlightenment. Diba? Sabi niya, anong sagot niya? Naway maliwanagan ang kanilang puso. Diba? Ano po sabi? Upang manawaan ang pag-asa ng kanilang pagkatawan. Ano sa atin ngayon? Di ba, tinawag na tayo isa sa halos na nandito, puro dito. Di ba po? Yung nandito ngayon, purihin ng Panginoon. Maunawaan natin yung ating nakalagay na pamatok sa ating leeg. So, may isa pa. Upang malaman ang kayamanan ng kaluwalhatian na nakalaan sa atin. Di ba po? Maraming nire-reveal ang Diyos sa atin. Kasi kala nga lang natin, nabubulag tayo minsan ng mundo, pero yun nga, hindi natin nakikita kung ano yung mga spiritual blessings. Hindi lang naman po yan material lagi eh. Lahat po ng aspeto ng ating buhay ay spiritual blessings po yan. Galing sa Panginoon. Upang maranasan din po daw ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Kristo. Ang sarap po, di ba? Pag ganito siguro ang ating sitwasyon ngayon, maranasan natin yung kapangyarihan. Kita mo ng Brother Roger. Ano yung niya? Lakas. Ito yun. Yung sinasabi niya kanina. Lakas. Na parang hindi niya iniinda. Meron naman akong lakas para gumawa, kumilos. That's spiritual blessings. So, yun po. So, ngayon, sa verse 20, ano sabi dyan? Makikita naman natin dyan, ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Ano yan? Ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Ang kapangyarihan ito ay kapareho ng kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay at nagluklok sa Kanya sa Kanyang trono sa langit. Kita niyo po? Sino po bang nakabuhay na ng patay? Ang Panginoon lang. Diba po? Yun po yung kanyang powerful and the sovereignty of God. Yung sobrang makapangyarihan niya. Iba po. Kaya nga, ano pa yung mga kaya niyang ibigay sa atin? Lahat na ibinigay niya. So, purihin ng Panginoon. So, makikita po natin yan sa verse 20, yung kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay parehong kapangyarihan na nasa atin bilang mananampalataya. So, ibig sabihin, tayo pala ay pwede palang mangyari sa atin to. Once na kinasihan tayo ng Holy Spirit, kasi may shield na tayo, pwede palang mangyari to. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? So, makikita rin daw po dito yung si Kristo ay nakaluklok sa kanan ng Diyos, mas mataas sa lahat ng kapangyarihan, otoridad at pamumuno. So, lahat ng level
Nandun na siya sa pinakamataas na level. Kasi kapantay siya ng Panginoon. Si Kristo din daw po ang ulo. Kaya nga ulo eh. Yung ulo natin laging nasa taas, di ba? So si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo rin ang kanyang katawan. We are the parts of the body lang. Pero si Jesus pa rin ang ulo. Ibig sabihin, siya ay may kapangyarihan sa atin at tayo ay dapat sumunod sa kanya. Yun po ang pinakamahalaga. Ulo siya, pero dapat, yung ulo makakagalaw ba yan? O, siyempre, di ba? Kaya nga, tayo, ibig sabihin, dapat sumunod po tayo sa kanya. Whatever it is, sumunod ka. Amen? So, in summary po, makikita natin dyan na pinili tayo ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Hindi aksidente po, kaibigan kapatid, ang ating pananampalataya. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang kaligtasan din daw po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi natin ito makakamit sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At yung Banal na Espiritu, ang ating tatak ng kaligtasan, siya ang nagbibigay ng katiyakan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Yung Holy Spirit po, ito po yung sealed. So, sabi din po, in summary, si Kristo ang hari ng lahat. Siya ay nakaluklok sa kanan ng Diyos, may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at siya ang ulo ng iglesia. Sa panglima, dapat nating ipanalangin ang spiritual na paglago. Hindi lang po siguro, kaya nga may panalangin dito si Paul sa pangalawang verse 15 to 23. Ano yung papanalangin dapat? Yung paglago natin, tulad ng panalangin ni Pablo. Dapat tayong manalangin para sa mas malalim na kalaman sa Diyos. Hindi po yan po isang pumupunta sa atin pala. Kundi, yung ipapanalangin natin na mas lumalim po tayo sa kalaman ng Panginoon. Kasi doon lang po nare-reveal eh. The mystery, sabi nga kanina sa first part. So, sa conclusion po, ang Efeso 1 po ay malalim na pagpapahayag ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pinapakita po nito ang lahat ng pagpapala mula kay Kristo, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay may katiyakang buhay na walang hanggan. Binibigyan din tayo ng inspirasyon na patuloy na lumugo sa kaalaman at pananampalataya sa Diyos. So yun po. So spiritual blessings ito at yung totoong pananalangin natin. Sa Diyos po ang papuri. Hindi pa